Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. Bago ko nga pala umpisahan mga kumarites ng video na to, ay humihingi muna ako sa inyo ng matiimtim na panalangin. At may mga pinagdaraan ng pagsubok ngayon ay sana itibayan pa nila yung kanilang mga loob at magtiwala sa taas. Totoo lang guys, hindi ko alam kung paano uumpisahan tong video na to. Lalo na sa pag-voice over. Pero lingid nga po pala sa inyong kaalaman ang isa sa mga kasamahan namin nung high school ay naandito sa ospital. Hindi ko na po i-detalye kung ano yung nangyari sa kanya. Pero pag gumaling na nga siya at pag nakita niya nga tong video na to ay naandito lang kami para sa'yo. Alam naman namin na lumalaban ka para sa pamilya mo at naandito lang kami para ipagdasal ka. Huwag kang bibitaw at magre-reunion pa tayo. Ewan ko lang mga kumarites kung kayo din ba ay ganito. Sila nga ay mga kaklase ko nung high school pa. Pero hanggang ngayon nga ay solid pa rin at halos nagkikita-kita pa rin naman kami. Pero hindi naman ganun kadalas dahil nga may kanya-kanya na nga rin kami mga buhay. Kaya minsan talaga nagkakasama-sama lang kami kapag ka magseset ng reunion. Tapos pag nagkikita-kita pa ay bumabalik talaga yung mga nakaraan. Kita nyo ba yung mga yan? Yung mga wala dito, binubuli ng mga yan. Number 1 na mga bully, kainaman. Pero maigi na nga lang sa amin at hindi nga mga napipikon. At ito nga palang kaklase namin na may pinagdadaanan ngayon ay magjowa nga din pala sila nung high school. Parang kami lang ng aking asawa dahil mga high school sweetheart nga kami. Huy! Sobrang tagal na nga rin pala nila at hindi nga namin mawari kung sino ba talagang pumikot. Kaya naman Marlene, ikay gumising na at pagdidiskusyonan pa natin yan kung sino ba talaga. Dahil sa totoo lang guys, nung naging sila nga ay sobrang gulat na gulat kami. Dahil itong si Marlene nga ay crush na crush nga lang itong si Nepoy noon. Pero hindi naman siya pinapansin. Kahit nga sa slumbook namin noon, siya pa rin yung nakalagay na crush eh. Tapos sa natatandaan ko pa nga noon, meron nakalagay sa slumbook. Ang nakalagay nga noon ay kung sino yung pinaka-kinatatakutan mo. Ay aba, ang nakalagay kay Nepoy ay si Marlene daw. Diba high school, usong-uso yung mga slumbook noon. Yun nga lang ay limot ko na nga yung sa akin kung saan napalagay, baka napatapo na. Pero noong mga panahon nga na yun ay talagang gulat na gulat kami at naging sila. Nang dahil lang yun sa isang gabing swimming ha, overnight pa yun. So ayun, ginayuma ata ni Marlene itong si Nepoy, charot. At pamula nga noon ay para na nga rin silang naging kami dahil nga tumagal nga din ang kanilang relasyon. At ngayon nga ay naging mag-asawa na nga rin sila. Pero ngayon nga ay sinusubukan talaga ni Lord kung gaano nga sila katatag mag-asawa. Pero kami nga ay naandito lang para kay Nepoy para gumabay sa kanya. Alam namin na sobrang bigat ng dinadala mo ngayon. Dahil kahit sino man sa atin na may pinagdadaan ng pagsubok ngayon ay talaga namang mapapatanong ka naman talaga kay Lord. Lord, bakit? Bakit sa akin nangyayari to? Ano ba yung ginawa ko? Deserve ko ba to? Yan nga ay lagi ko din tanong lalo na kapag may pinagdadaanan nga din kami. Ngayon nga ay napatunayan ko talaga na i-surrender mo talaga lahat sa Kanya. As in yun dapat walang pag-aalinlangan talaga. Minsan ang buhay na overwhelm natin. Yung minsan sobrang saya ng buhay, nakakalimutan na natin siya. Kaya aminin nyo kung kailan lang tayo binibigyan ng pagsubok tsaka lang natin siya naaalala. Real talk naman talaga yan, di ba? Tayo nga ay may kanya-kanyang pagsubok at problema sa buhay. Iba-iba pa nga yung bigat, depende sa sitwasyon. Pero kahit ano pa yung pinagdadaanan mo na yan, 101% ibigay mo yung tiwala mo sa taas. At kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa Kanya, Lord, ikaw na yung bahala. As in, isurrender mo lang talaga sa Kanya. Oh, wait lang, itong mga effort na ito, dumadaan. Ganyan na ganyan nga pala sila nung high school. Lagi magkakasama kapag Yossi break. Napaka-solid talaga ng Amber, talaga namang kahit sino sa amin na may pinagdadaanan, nandiyan pa rin sila. At special shoutout nga din pala sa mga Amber natin na nasa abroad. Kay Richard, kay Nicolai, kay Arian, kay Grace, at kay Pam na mga nagpahatid nga ng tulong para kay Nepoy. Sobrang pasasalamat nga din ni Nepoy na naandito kami para sa kanya. Dahil minsan nga daw sa sobrang tuliro niya hindi na nga siya nakakapag-isip ng tama. At special shoutout nga din pala sa mga ka-Amber natin dyan na naghatid nga din ng tulong. Hindi man sa financial ay yung prayers nyo pa lang talaga namang solid na. Sa panahon nga ngayon para kay Nepoy, ang 100 pesos talaga ay napakalaking bagay na. So ayan, pagkagaling nga namin ng ospital ay nagkayayaan nga magpares. Lilima nga lang pala kaming babae na available ngayon. At habang daan nga ay nagmamaritisan kami. At shoutout nga pala sa ating videographer na si Parent TJ. At very supportive nga din sa ating pagbablog. Syempre ang pinagmamaritisan namin diyan ay yung mga pinagdaanan namin sa buhay. Kung paano kami niloko ng mga asawa namin. Huy! At
kung paano nga ba din kami nakarecover. Kailan nga kaya ulit tayo makukumpleto talaga, no? Yung iba din kasi sa amin talaga ay mga nasa abroad na. Pero alam nyo ba na kahit nasa abroad sila, pagka nga ganito may mga pinagdadaanan ng isa sa amin, talaga namang supportive din sila. Nakakatuwa lang din na kahit hindi nga sila active sa GC, talaga namang full support sila. Kaya masasabi talaga naming napaka-solid ng Amber. O kayo ba, yung mga high school classmate nyo, ganito rin ba kayo? Ganito rin ba kayo ka-solid gaya namin? Syempre kami lang yung may ganito. Huy, charot lang. Shoutout nga pala kay Mayor Efren. Ay kainaman din nga aring mga ari, dapat pala daw sa Jollibee na lang kami nagpunta. Ay kung alam lang daw nila na ililibre sila ni parang Efren, ay dapat pala daw sa Jollibee na kami nagpunta. Sino ba kasing may sabi na magpares tayo, dapat pala sa Jollibee na lang. Kaya yung magyayakag dyan next time sa McDo o Jollibee na kayo magyakag. Pero syempre maraming salamat nga pala kay parang Efren. Tatahi-tahimik lang yan pero mayaman yan. Huy! Baka maniwala sila ano. Pero maniwala kayo, totoo talaga yun. Eme. So yun, kami naman nung high school, hindi naman kami talagang ganun ka-close. Dahil kami nga may kanya-kanya nga ding circle of friends noon. Pero iba din ang banding namin kapag buong klase na. As in, sobrang sasalaw talaga at mga napaka-bully. Kaya pag nakikita-kita nga kami ang mga topic namin, yung mga binubully nila, ang sasalaw talaga, kaya sorry talaga dun sa mga wala. Minomute ko na nga lang para hindi nyo marinig kung sino yung binubully nila. Kaya naman Marlene, kapag okay na nga ang lahat, magseset talaga tayo ng reunion. Dati naman talaga nung okay pa ang lahat, nagseset talaga sila ng reunion. Hindi naman taon-taon dahil nga may mga kanya-kanya nga din kaming ginagawa. Taot nga din pala dito kay Pau at kay Jerwin, yung akala mo nung high school wala lang, pero aba, naging sila at naging mag-asawa pa. Pagkatapos nga namin kumain, ay mga nagyakagan na nga umuwi. Mag-aalas 12 na nga ata to ng gabi. Syempre, yung iba sa amin nga ay malalaki na nga ang Junakis, kaya nakakalabas nga kami ng ganitong oras. Nagpaalaman na nga kami sa isa't isa at ingat sa pag-uwi. At bago nga ako umalis, sabi ko nga kay Nepoy, 101% ang ibigay mong tiwala kay Lord. Promise, legit yan. Ibigay mo lahat ng tiwala mo sa Kanya. At kung feeling mo hindi